Halika sa kusina, iha. Ipapakilala kita sa ibang kasambahay dito. Sambit ni Manang Fe. Sige po, Manang. Sambit ni Zaira at sumunod na sa matanda. Mitch, Ella, Romy, halika dito. Tawag ni Manang Fe sa iba pang kasambahay. Yes, Manang? Oh, ang ganda naman niya. Sino po siya, Manang? Tanong ni Ella. Mukhang siya ang pinakamakulit sa kanilang tatlo. Siya ang senyorita Zaira ninyo, asawa ni senyorito Val. Sambit ni Manang Fe. Kinalaki na mata ni Ella at Mitch. Ang ganda-ganda naman ni senyorita. Akala ko may artistang naligaw. Sambit ni Mitch na akala mo natibuna sa ganda ni Zaira. Pasensya ka na, senyorita. Ganyan lang talaga sila, makakulit pero mababait ang mga yan. Ito nga pala si Romy, siya ang driver ni Val. Ito naman dalawa si Mitch at Ella, kasama natin sila dito. Paliwanag ni Manang Fe. Thank you, Manang, and please stop with the senyorita. Call me Zaira. Nice meeting you, Ella, Mitch, Mang Romy. Sambit ni Zaira. Talaga palang mabait ka, Zaira. Mukhang tama na naman si Don Raff. Sambit ni Manang Fe. Nakinapula na mukha ni Zaira. Magmerienda ka muna, senyorita. Mukhang napagod ka sa biyahe. Sambit ni Ella. Hindi na. Hindi pa naman ako nagugutom. Mamaya na lang siguro at Ella. Ikaw na rin, Mitch. Huwag niyo na akong tawaging senyorita. Ate Zaira na lang. Sambit ni Zaira sa kanila. Nako, sige po, Ate Zaira. Dadalhan ko na lang po kayo na makakain mamaya kung sakali pong magutom kayo. Sambit ni Ella. Sige, salamat Ella. At ikaw po, Mang Romeo. Zaira na lang po ang itawag ninyo sa akin. Sambit ni Zaira. At nagtawanan sila doon sa kusina. Sige, ikaw ang bahala, Zera. Salamat. Sambit ni Mang Romy. Sige po, mauna na po muna ako. Magpapahinga lang po ako sandali. Paalam ni Zaira. Sige, iha. Pahinga ka na. Ella, ihatid mo na si Zaira sa kwarto niya. Sambit ni Manang Fe. Sige po, Manang. Sambit ni Ella. Tsaka tinulungan si Zaira na maghatid ng gamit sa magiging kwarto niya. Na makarating sa kwarto, napaluhan na lamang siya dahil talagang hindi siya tinuturing na asawa ni Val. Ngunit madali namang nakaidlip si Zaira dahil na rin siguro sa pagod. Hapon na magising si Zaira. Mabutit gising ka na, Zaira. Halika't kumain ka muna. Panigurado gutom ka na. Sambit ni Manang Fe. Sige po, Manang. Nasaan nga po pala si Val? Tanong ni Zaira. Val? Tanong pabalik ni Manang Fe. Opo, kasi yun po ang tawag ko sa kanya. Bagay naman po sa kanya ang pangalan niya, di ba? Sambit ni Zaira sabay ngiti. Oo naman, bagay na bagay. Maaga siyang nagising kanina dahil pupunta daw siya sa opisina. Sambit ni Manang Fe. Kumain lang si Zaira ng 3 cookies na binake pala ni Manang at uminom ng 1 basong juice dahil baka hindi siya makapaghapunan mamaya. Tumulong magluto si Zaira ng hapunan kay Manang Fe dahil kahit lumaki siya sa yaman, gusto niya talaga ang magluto. Pati si Manang hindi makapaniwala na ang tulad niya ay marunong magluto at nasasarapan pa ito sa niluto niyang braised beef. 8:00 pasado nang dumating sina Mang Romy at Val sa bahay. Good evening, Val. Nakapagpahinga ka ba kanina? Hindi ka na muna sana pumunta ng opisina dahil pagod ka. Marami bang trabaho kaya ngayon ka lang? Sunod-sunod na tanong ni Zaira. Pwede ba, Zaira? Stop acting as my wife. It's just on paper. At wala kang pakialam kung anong oras ako uuwi or umuwi dahil bahay ko to. Singhal ni Val kay Zaira. Natahimik lahat si Manang Fe. Nagulat sa ginawa ng alaga. Val, kumain ka na muna. Nakanda na yung hapunan? Basag naman ni Manang Fe sa katahimikan. Sige po, Manang. Pakihanda na lang po. Magbibihis lamang po ako. Sambit ni Val. Sige, iyo. Sambit ni Manang at umakit na si Val sa kanyang silid. Tulungan ko na po kayo maghanda, Manang. Sambit ni Zaira na halata mong gustong maiyak dahil sa ginawa ng asawa pero pinipilit pasiglahin ang sarili. Pagpasensyan mo na, iha. Baka pagod lang asawa mo. Sambit ni Manang Fe. Wala po yun. Sambit ni Zaira. Siya, tara na at mag-ayos na natin ang hapunan. Sambit ni Manang Fe kaya dumiretso sila sa komedor. Nung una hindi malaman ni Zaira kung sasabay ba siya na kumain kay Val dahil sa nangyari kanina. Pero sa huli, sumabay na rin siya dahil na rin sa kapipilit ni Manang Fe sa kanya. Manang, sumabay na po kaya kayo kumain. Sambit ni Zaira kay Manang Fe. Hindi na, iha. Mamaya na ako pagkatapos ninyo. Sambit ni Manang Fe. Sige na po, Manang.
Pamimilit ni Zaira kay Manang Fe, pero nagulat sila na magsalita si Val. Sige na Manang, sumabay ka na, sambit ni Val. Aaminin niya medyo kinagulat niya ang ginawa ni Zaira. Kahit palalaki din to sa yaman, hindi man lang to nag-alinlangan na pasabayan kumain si Manang Fe. Sige, kung ganon, kumain na tayo, sambit ni Manang Fe. Masarap tong braised beef, Manang. Lutuin mo ulit to sa susunod, sambit ni Val. Kay Zaira mo sabihin, ang asawa mo nagluto niyan. Tinikman ko rin kanina at masarap talaga, sabi ni Manang Fe sabay ngiti, kaya nasamed si Val at itinapos na kagad ang kanyang pagkain. Kahit nagutom pa siya, talagang nasarapan sa niluto ni Zaira. I'll go ahead, marami pa akong tatapusin, sambit ni Val. Pero Val, hindi ka pa tapos kumain, sambit ni Manang Fe. Sige na po Manang, nawalan na rin ako ng gana, sambit ni Val. Pagpasensyahan mo ng asawa mo, Iha ha? Baka may problema lang sa opisina, sambit ni Manang Fe. Wala po yun, okay lang po. Pahatiran na lang po ng pagkain si Val sa taas kasi baka magutom yon. Hindi pa naman niya natapos ang pagkain niya, sambit ni Zaira. Asawa niya pa rin ang naisip niya, habang si Val naman nagkulong na sa kwarto niya. Nasarapan naman talaga siya sa niluto ni Zaira, kaya lang medyo napahiya siya kanina kaya hindi niya tinapos ang pagkain niya kahit sa totoo lang nagugutom pa siya. Pagdating pa lang kasi niya, nasigawan niya na kaagad ito. Ayaw niyang umasa pa si Zaira kaya't habang maaga pa, dapat nang mawala ang pagmamahal nito para sa kanya. Nagulat na lang si Val na may kumatok sa kanyang silid. Senyorito, si Ella po ito, sambit ni Ella. Bakit Ella? May kailangan ka? Tanong ni Val ng pagbukas ng pinto niya. Senyorito, pinapadala po ni Ate Zaira. Baka daw po kasi gutumin kayo dahil marami pa kayong ginagawang trabaho. Sambit ni Ella. Ang tinutukoy niya yon dala niyang pagkain. Sige, salamat Ella, sambit ni Val, saka kinuha yung tray. Wala po yon. Ang bait naman po kasi ng asawa ninyo eh. Ni ayaw magpatawag sa amin ng senyorita. Ate na lang daw po ang itawag namin sa kanya, sambit ni Ella na halata mong giliw na giliw kay Zaira. Sige na Ella, salamat ulit dito, sambit ni Val. Sige po senyorito, sambit ni Ella na nakangiti pa rin. Nang maisara ni Val ang pinto at siya na lang ulit mag-isa, napaisip na naman siya. Isang araw pa lang gustong gusto na agad siya ng mga tao dito sa bahay. You're really something, Zaira. Hindi ka mapagmataas tulad ng ibang mayayaman at kaya mong pakisamahan kahit pa mga taong hindi mo ka-level. Pag nakalimutan mo na ako, tsaka sana maging magkaibigan tayo. Gusto ko ang mga tulad mo na totoong tao. Sorry, Zaira. Malapit ko na siyang mahanap. The person that I've been looking for my whole life. Kung sana'y naging ikaw na lang siya, hindi ka sana mahirap mahalin, sambit ni Val sa sarili niya. Tsaka kinain ng pagkaing pinadala ni Zaira para sa kanya. Wala pa rin bang balita hanggang ngayon? Hindi mo pa rin ba siya nahahanap? Sambit ni Val sa mga investigador na kinuha niya para hanapin ang batang babae na nagligtas sa kanya noon sa cruise. Pasensya na po Sir Val. Ang tayong mapag-uumpisahan lamang kasi ng paghahanap sa kanya ay ang manifest ng cruise na sinakyan ninyo noon. Matagal na panahon na rin yon, pero sa ngayon may binayaran na ako para makuha ang manifest. Medyo matatagalan lang daw dahil sa tagal ng panahon at noong mga panahon yon hindi pa organized ang mga records nila, sambit ng investigador. Gawin mong lahat para mapabilis lahat. Handa ako magbayad kahit na magkano, makuha lang ang manifest na yon, sambit ni Val. Opo sir. Ako na pong bahala. Mauna na ako dahil susubukan ko pang kausapin ng mga tao sa cruise line, sambit ng investigador. Go ahead. Balitaan mo na lamang ako kaagad, sambit ni Val. Na makaalis ang inupahan niyang investigador, nasa po na lang ni Val ang ulo at napatungo sa kanyang lamesa. Bakit ba napakahirap mong hanapin? Sambit ni Val sa kanyang sarili. Sa bahay naman ni Val, binisita ni Lolo Raf si Zaira. Zaira Iha, kamusta ka na? Ang ganda-ganda mo pa rin, sambit ni Don Raf. Lolo, mabuti naman po. Pasensya na po pala kung di agad kami nakadalaw sa inyo mula nang dumating kami, sambit ni Zaira. Wala yon Iha, pero ayos ka lang ba talaga? Sambit ni Lolo kay Zaira. Opo naman, ayos lang po ako, sambit ni Zaira. Kayo ng asawa mo Iha, kamusta? Tanong ni Lolo Raf kay Zaira. Po, okay naman po kami Val, sambit ni Zaira habang nakayuko. Tumingin ka nga sa akin Zaira at saka mo sabihin sa akin na ayos ka lang,
Sambit ni Don habang inaangat ni Zaira ang mukha niya. Pasensya na po, Lolo. Hindi pa lang po siguro tanggap ni Val na napilitan lang siyang magpakasal sa akin. Nag-a-adjust pa po siguro siya. Maayos din po ang lahat, so don't worry. Sambit ni Zaira. Huwag kang mahihiyang lumapit at magsumbong sa akin pag pinapahirapan ka ng apo ko, ha? Sambit ni Lolo Ralph. Sige po, Lolo. Salamat po. Magpahinga na po muna kayo at ikukuha ko lang po kayo ng merienda. Sambit ni Zaira. Sure, Iha. Thank you. Sambit ni Don Ralph. Na makakuha ng merienda si Zaira ay nagkwentuhan pa sila ni Lolo Ralph sa may garden. Zaira, mahal mo ang apo ko, hindi ba? Biglang sambit ni Lolo. Lolo? Sambit ni Zaira kaya't napatawa si Don na makitang tila mo nagulat si Zaira. Alam mo, Iha, sa mga tingin mo pa lang sa kanya, alam kong mahal na mahal mo siya. Thank you for giving up with his tantrums. I know he's not easy to handle but you're still here. Sambit ni Don. Sana po dumating yung time na matutuhan niya akong mahalin. Sambit ni Zaira. Don't worry, Zaira. I know soon enough he will be able to find you. Sambit ni Don. Thank you, Lolo. Sambit ni Zaira. Gabi na makarating si Val sa bahay at nakainom pa ito. Lasing na lasing pa. Sinilubong ni Zaira ang asawa pagkadating nito. Hi, Val. Halika at kumain ka muna bago ka magpahinga. Anyaya ni Zaira kay Val. Ayaw niyang magtanong ng paulit-ulit kung saan galing to. Busog ako, Zaira. Magpapahinga na ako. Sambit ni Val at dumiretso ng umakyat sa kwarto niya. Sinundan siya ni Zaira. Naabutan niyang nakahiga na to sa kama at di man lang nakapagpalit ng damit. Sinubukan niya rin tong palitan ng damit ng asawa pero naalimpungatan to. Ikaw pala, my dear wife. What are you doing? Oh, your wifey duties, perhaps? Sambit ni Val. Papalitan lang kita ng damit, Val, para makapagpahinga ka na ng maayos. Sambit ni Zaira. You know what, Zaira? You're not bad. Kaya lang hindi kasi ikaw ang mahal ko. Ayoko naman talagang magpakasal sa'yo at hindi pala magpakasal kasi pag nahanap ko siya magiging istorbo ka na lang sa buhay ko. Sambit ni Val. Lasing ka na, Val. Magpahinga ka na. Sambit ni Zaira. Ang tanga-tanga mo kasi, Zaira eh. Bakit kasi minahal-mahal mo pa ako? Sambit ulit ni Val. Tama na, Val. Napalitan ko lang damit mo kaya't matulog ka na. Sambit ni Zaira. Salamat ha. Alika dito. Bibigyan kita ng reward kahit natanga ka. Sambit ni Val at biglang kinabig si Zaira tsaka hinalikan. Napaigtad naman si Zaira sa ginawa ni Val. Hindi niya kasi inaasahan yon. Pero nang lumapat ang labi nito sa kanyang labi, kumabog ng husto ang kanyang puso. Kay tagal niyang inasam na maramdaman ng asawa. Hindi nagtagal, tinugunan ni Zaira ang mga halik ni Val. Napayakap na si Zaira sa asawa nang hindi niya namalayan nang bigla na lang siyang naitulak nito. Lasing si Val, pero nang maramdaman niya ang mga labi ni Zaira nang halikan niya ito, tila naglaho lahat ng espiritu ng alak na nainom niya. She has sweet lips that any man would want to devour, but he have to remind himself that she is Zaira, ang babaeng gusto niyang mawala sa buhay niya, kaya itinulak niya ito. Lumabas ka na, Zaira. Gusto ko na magpahinga. Sambit ni Val. Nagulat si Zaira pero dahil sa sinabi ni Val, lumabas na rin siya. Nasa may pinto pa lang siya, hindi niya yon tuluyang naisasara. Narinig niya si Val. Just wait for me. I will find you no matter what. Sambit ni Val na medyo napalakas at di sinasadya na narinig ni Zaira. Napaiyak na lang si Zaira at tuluyang naisara ang pinto ng kwarto ni Val. Please, Val. I hope you can try to find it in your heart to love me. Kahit konti lang, Val. Kahit konti lang. Piping saad ng puso ni Zaira. Araw-araw maagang gumigising si Zaira dahil inihahanda pa niya mga susuotin ni Val. Gayun din ang breakfast nito. Mas gusto kasi niyang siya ang mag-aasikaso dito. Samantalang si Val naman gabing-gabi nang umuwi araw-araw at minsan nga lasing pa. Madalas din nakikita ni Zaira na may mark ng lipstick ang mga damit nito. Sa kasabang palad, wala siya magawa para pigilan to dahil na rin alam niyang hindi naman talaga siya ang gusto ng asawa. Araw ng linggo, nasa bahay pa si Val dahil nag-aalmusal pa lamang sila. Sabay silang kumain pero walang kibuan man lamang nang biglang dumating ang lolo nito. Val! Val! Sigaw ng lolo niya. Lolo, nandito ako. Bakit ka ba sumisigaw ang aga-aga pa? Sambit ni Val sa lolo niya. Na makita siya nito, hindi na nakapagpigil pa ang matanda habang nakamasid lamang si Zaira.
Anong ibig sabihin ng mga to, ha, Val? Walang hiya ka? Sigaw ng Don, sabay bato na isang kopya ng magazine at ilang dyaryo. Tinignan ni Val ang mga ito at nakita niya, siya pala ang laman ng mga babasahing iyon. The article says different things but with the same thoughts. Headline: The newlywed Montemayor affair revealed. May mga kuha doon na may kaakbay siyang babae. Sa ibang larawan naman nakuhaan siyang may kahalikang ibang babae. Nakita ni Zaira mga litrato at natutop na lang niya ang kanyang bibig para hindi tuluyan humagulhol ng iyak. They have been married only for 2 months now at kabi-kabilang babae na ang kasama ng kanyang asawa. Naghihintay ng sagot at paliwanag si Don mula sa apo. Those pictures are nothing, Lo. It just so happened that they are there on the wrong place and at the wrong time. Sambit ni Val. Natila proud pa sa pinaggagawa. Are you hearing yourself, Val? You are married, for heaven's sake. Ano na lang sa tingin mo ang mararamdaman ng asawa mo if she will see these pictures? Galit na bulyaw ng matanda sa apo. I don't care. Hindi ko naman siya pinakasalan dahil mahal ko siya. I married her because of you. So don't blame me for hurting her. Blame yourself. Ayoko na magpanggap sa harap yun na okay lang lahat because it's not and it will never be okay. Hindi ko siya mahal at now sana nakikita ninyo how you made my life miserable. And it's just not mine, Lolo. Most especially her life. Sigaw ni Val sa kanyang lolo. Hindi niya sinasadya pero napuno na si Val kaya't nagawa niya yon. Ang matanda na may natigilan at sa pagkakataong yon, umalis na si Val sakay ng kanyang sasakyan para makaalis na sa lugar na yon. Lolo, sambit ni Zaira. Iha, Zaira, sambit ni Don. Maupo po muna tayo, Lolo, sambit ni Zaira. I am sorry, Zaira. Sorry for making your life miserable. Believe me, hindi ko ginustong masaktan ka sa apo ko, sambit ng Don. Lolo, I'm okay. Huwag niyo pong sabihin yan, I am not blaming you. I'm even thankful kasi po dahil sa inyo, nakasama ko si Val, sambit ni Zaira. You really love my grandson that much, Iha? Tanong ng Don. Yes, Lo. I love him so much that I'm willing to wait until the time comes na kaya niya na akong mahalin, sambit ni Zaira. Dahil doon, nayakap siya ni Don. Gabi na naman nakauwi si Val at tinihintay siya ni Zaira. Lasing na naman ang asawa. Sinundan niya to hanggang sa kwarto niya. Val? Pagtawag ni Zaira sa asawa. What now, Zaira? Don't you dare ask me about those pictures dahil wala kang karapatan. Bulyaw ni Val sa asawa. Asawa mo ako, Val. So I have the right to ask you. We're married. Sambit ni Zaira, whom all of a sudden had the courage because of that, what she saw on those pictures. Nang marinig ni Val, lalo siyang nanggigil sa asawa. Marahas niyang hinawakan si Zaira sa braso. You have no right. Tandaan mo yan. Damn you, woman. I don't even want to get married. Kahit kailan hindi kita tinuring na asawa. Sambit ni Val habang galit na galit. Aray, Val, nasasaktan ako. Sambit ni Zaira dahil mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Val. Talagang masasaktan ka, Zaira, kung hindi ka titigil sa ilusyon mong mamahalin kita. Sambit ni Val. Bitawan mo ako, Val. Nasasaktan ako. Hindi pa rin tamang ginagawa mo at kasal pa rin tayo. Sambit ni Zaira ang naiiyak na dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanyang braso. Nang marinig si Zaira, binitawan ni Val ang braso niya, pero nilipat ito ang mahigpit na pagkakahawak sa mukha ni Zaira. He is now harshly holding her jaw. Maghihiwalay tayo, Zaira. Ngayong alam na ni Lolong nangyayari sa atin, sa lalong madaling panahon, makikipaghiwalay na ako sa iyo. Sambit ni Val. Pero na makita niyang luha sa mga mata ni Zaira, at pasalya nitong binitawan at napasalampak sa sahig, kaya't namimilipit to sa sakit. Pero para kay Zaira, mas masakit ang nararamdaman ng kanyang puso. Tigilan mong kakaiyak, Zaira. You're so annoying. Shut the hell up. Sambit ni Val. Bakit ba hindi mo ako magawang mahalin? Ano ang meron sila na wala ako, Val? Sambit ni Zaira na napasigaw na sa sobrang sakit ng nararamdaman na makatayo ito mula sa pagkakasalampak sa sahig. Because they're good in bed. Hindi katulad mong walang alam. Malamig na sambit ni Val sa asawa. Napamaang si Zaira sa sinabi ni Val, kaya't lumabas ng muli ng kwarto pagkatapos niyang tabigin si Zaira at nagkulong na siya sa opisina niya doon sa bahay. Mainit na talaga ang ulo niya, kaya't nagpatong-patong ang inis niya. Una ang lolo niya, sumunod ang kumpanya dahil hindi niya nakuha ang isang malaking investor kanina, at pangatlo ay ang investigador. Masamang balita ang dala nito.
Hindi daw mahanap sa records ang manifest pero susubukan pa raw hanapin sa mga archive records na hindi nasama sa mga migrate sa computer system nila. Matauhan ka na sana, Zaira, na hindi talaga akong para sa'yo. Sambit ni Val sa sarili.